start. Hanggang saan yung start dito? Oo, pangalawa. Sige, diretso. Sige. Ay, tiga. Yan. Tapos, Isis na kay Koy. Ano mga katigo? Nandito kami sa may kalamansi. Sakay na galari ate. Nakakatuwa mag-drive ng traktora. Thank you, Sir Roel. Dito sa farm niya. Nag-start tayo dito sa part na merong kalamansi. Etong part na to, kalamansi pa rin ba to, sir? Ayan. kalamansi pa rin. Ayun. Kalamansi sa durian. Kalamansi at durian. Nakakatuwa. Madali lang pala mag-drive ng traktora. Anong purpose nito? Labas ng damo para hindi ka na mapapagod magmano-mano. So ito lang gagamitin mo para madali. Pang malawakan na paglilinis. Para madali mabilisan pang malawakan. Parang grass cutter. Yun, parang grass cutter siya. Okay. Yun lang yung purpose nito. Maraming attachment to. Mayroong araro, mayroong cultivator. Okay. Pero ngayon, yung kinakabit natin, pang ano lang sa damo. Grass cutter. Dito, nakaimla yung lola ko sa tuhod. Doon yung lolo ko sa kalingkingan. Ayan, doon sila nakaimla. Dadasalan ko lang ang aking ninuno. Ito. Ano ba yung sa klapsun? Dahan-dahan lang bitaw. Ganun nakahimla yung lola ko sa kalingkingan. Yan. Tinubuan ng kalamansi. Anong stage na ng growth yan? O Actually, mature na yan? Mature na to, ready na tumumunga. Yun nga lang piniprepare pa kasi medyo naapektuhan sila sa sobrang init ng araw. Nakita nyo, nagigilay sa mga dahon. So, ibig sabihin yan, medyo na anuhan sa init. So, sobrahan sa init. Kailangan ng tubig. So, yan ang problema natin yan. Dapat ngayong June, makakapamunga na to. Yun nga lang, medyo nagkakaproblema dahil sa sobrang init. Kaya medyo nagdidilaw yung dahon. Pero may uusbong pang bagong dahon dito. Oo, mayroon yung tutubo ng sanga. Pag magtag-ulan, makikita mo may tutubo ng mga sanga niya. Mahirap po ba mag-alaga ng dragon fruit? Mahirap. Kasi lalo na dito sa lugar namin, ang mga dragon fruit kasi dito medyo masilan. Nakikita nyo to, may mga, ayan, fungus po yan. So inaatake siya ng fungus kapag tag-araw. Kaya pag tag-ulan naman, nagkakaroon din niya ng yung bang parang na fungus. Yung ano niya, yung kasi ito yung dahon niya. Ganun yun. Yun ang pinakakailangan, alaga siya ng fungicide. Fungicide? Yes, fungicide. Para. Bali, ano po ito? Itong part na to is simento na ipinatayo para pangmatagalan. Kasi yung dragon fruit naman natin is nabubuhay na matagal. So kailangan siya mayroong matibay at pangmatagalan yung poste para sa kanya. Anong part ng dragon fruit ang tinatanim? Yung eto ba? Yung prutas o may buto ba? Ito pong pinakaano niya, talbo, sanga, pinakasanga niya. Itong pinakasanga niya, ikakat mo siya, tapos, pero pipili ka ng magandang sanga, yung tawag dito, yung magulang na, para tutubuan siya ng ugat dito, yun ang tatanim. Okay. Ito yun, ayan, siya. Yan ang itinanim, tapos ito na yung naging sanga niya, pupunta dito sa taas. Ganun yun. Ang dragon fruit, kapag malago, so bawat dito, binubungaan po yan. Minsan ang isang ganito, may 3 bunga, minsan 4, minsan naman 2 lang din. Depende po sa ano niya, sa lago. Yun. Normally, ilan yung na-harvest nyo? Sa isang puno, minsan po ang pinakamarami, 8, ganun. Sa isang puno lang yun. Okay. Siguro, kasi ang isang ganito, 4 na puno po yan eh. Oo, kasi ito, isang puno ito,
dito sa kabila isa, kasi bawat dito isang puno ng dragon fruit. Okay. Tapos ang pagbenta po ng dragon fruit, magkano per peraso? Per kilo, ma'am, ang bintahan ng dragon fruit. So, ang dragon fruit namin dito, ang isang kilo yata, 3 piraso. Okay. Hindi ko lang po alam ang price kung magkano, basta minsan naman po, yung malalaki, 2 piraso lang ang isang kilo. Depende po yan, ma'am, sa tubo ng tanim. Kung maganda, kung malago, malalaking bunga. Kaya ko ba dalhin yung dragon fruit sa halimbawa rooftop ng bahay sa Quezon City, pwede yan lumago? Pwede, ma'am, sa Paso? sa paso, pwede yan. Ano nga kailanganin ko? Kailangan mo lang ng magandang uri ng soil, tapos organic, more on organic ka kasi itong dragon fruit, kailangan sa kanya is organic. Organic na fertilizer. So, kagaya na Chicken dung or hog manure, gano'n. Yung mga natural lang na pataba. So, tapos didiligan lang. Didiligan pa. Kailangan ba pilat sa araw? Oo, kailangan ito. Parang kakto, sa cactus ba yun yung nasa ayaw na ng malilim. Kailangan sa maaraw. Kaya ito clear tong area na to, no? Lawak. Okay. Ilan po, etong isang spread na ito, sir, ilan ang puno or ilang stand ng dragon fruit ang meron? Ang isang nito, mga siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang isang hilera. Times 4? 4. So, 40. Kaya din sa kabila. Madali po ba ibenta ang dragon fruit? Madali na ngayon kasi kilala na sila. Kilala na siyang prutas. Madali na ngayon ibenta. Third. Bandarin mo, Pimo. Sir Ruel, bale ano naman tong part na to ng farm? Nandito tayo ngayon sa part ng mga langka. Makita namin ang produkto namin langka dito. Okay. So ito ang bunga ng aming langka. Yan. Okay. Native po ba yan? Hindi, ma'am. Hindi po yan native. Okay. Ano pong niyan? Variety. Abyark, ma'am. Abyark ang variety niya. Galing pa po ito sa Abuyo Lake. Okay. Paano siya pinapatubo, sir? Ang pagpapatubo sa kanya, binili namin galing sa lake is itinanim namin ng kailangan kasi dito, pag itinanim mo, mayroon kang ibabasal na fertilizer doon sa ilalim. Ibig sabihin, bago mo siya itanim, mayroong naka-deposito na synthetic fertilizer kasi yun ang mabilis makapagpalaki ng tanim. Okay. Yun. Tapos, medyo maalaga pa to pag maliit pa. Tapos habang lumalaki, kakat mo yung mga sanga niya para hindi gaano makapal, hindi natatakpan yung puno. Tapos yung mga tawag doon, hindi kailangan ng mga sanga, pinagtanggal. Buto po ba ang nilalagay? Sa pagtanim? Hindi, ma'am. Grafting. Igagraft muna siya, tapos pag naging okay na, saan siya itatanim? Bale, halaman siya na ilalagay sa lupa na merong fertilizer. Yes, ma'am. Okay. Mga ilang hektarya po ba to o ilang square meters tong taniman ng langka? Hindi ko po maano kung ilang hektarya ang sakop ng ating langka. Basta, ang space po ng langka is 10 by 10 ng layout. Tapos, ang aming langka po is 260 na puno ang langka. So, yun po. 10 by 10 times 260. Yun ang lawak. Pero, bakit po kailangan magkakahiwalay? Ang distansya? Oo. Kasi para hindi siya ang tawag kasi dito sa amin sa Waray is maghihamong-hamong. Kumbaga, hindi sila mag-aagaw ng nutrient, ng lupa, may sapat na space para sa mga sanga nila, ganon. Kaya medyo malalayo ang agwan. Okay. Sa isang puno po, ilang bunga ng langka?
Depende ma'am, kasi halimbawa ito nakikita naman natin, ang bunga niya is siguro mga 20 peraso sa isang puno pa lang yan. So kung sa iba naman makikita natin hindi marami yung bunga. Nakadepende pa kanya. Lahat po ba yun okay o may reject? Hindi yun maiwasan po yung mga deform, hindi maganda yung itsura. Reject po yun. Siguro sa 20, halimbawa ito dito sa 20 na to, mga dalawa ang nare-reject. Okay. Gaano po kalaki yung napapatubo nyo sa ganitong variety na langka? Maliit lang po ba? Umaabot ng 1 kilo, 2 kilo per fruit? Dito po sa amin, ang langka namin, ang pinakamabigat is umaabot po ng 15 kilos. So ang pinakamababa naman po, umaabot lang po ng 5 kilo. Ang kalamansi kasi hindi na mapili sa lugar. Tsaka year round siya pag namunga. Hindi kagaya ng langka na seasonal lang yan. Ang langka kasi tuwing namumulaklak lang yan, March, April, May, June, July, August, harvest. Hindi kagaya ng kalamansi na lagi yan, na namumulaklak lang, namumulaklak. Tuloy-tuloy lang ang pamunga ng kalamansi. Lahat ba ng bunga ng kalamansi napapakinabangan? Meron din naman na-atake ng mga insekto, pero pwede naman siya, kumbaga sa class A, class B, sa class C, pwede siya, gano'n. Medyo, hindi naman totally reject. Napapakinabangan naman. Baby, that's what I like.